Pinalayas nila ako habang kritikal ang anak ko. Rinig ko ang tawanan nila. Akala nila, katapusan ko na. Hindi nila alam, nagbalik ako bilang reyna para sunugin ang mundo nila. Paano ko sila pinagbayad? Kailan mo ba hihiwalayan yang pulubi na yan? Isang kahihiyan siya sa pangalan ng mga Alcantara. Ang boses ni Doña Imelda, matigas at walang anumang bahid ng pag-aalinlangan, ay tumagos sa siwang ng pinto ng kusina. Tila isang matalim na bubog na humiwa sa katahimikan ng gabi at sa puso kong naghahanda para sa isang selebrasyon. Naramdaman ko ang biglaang panlalamig ng aking mga kamay at ang pagbilis ng tibok ng aking puso na tila gustong kumawala mula sa aking dibdib. Nakatayo ako sa harap ng mamahaling countertop. Dahan-dahan kong inaayos ang huling piraso ng bell pepper sa ibabaw ng kaldereta, ang paboritong ulam ni Giovanni. Sa aking tabi ay isang maliit na kahon ng cake. May nakasulat na, "Congratulations!" gamit ang asul na icing. Isang munting sorpresa para sa kanyang inaakalang tagumpay sa isang proyekto kanina. 5 taon. 5 taon ko nang sinusubukang paniwalain ang sarili ko sa ganitong mga tagpo. Sa paniniwalang ang pagmamahal at sakripisyo ay kayang tunawin kahit ang pinakamatigas na puso. Ngunit ang mga salitang yon, "Hindi siya nababagay sa'yo, anak. Look at her." Mukha siyang katulong. Ang mga kamay niya puro kalyo. Paano mo siya ihaharap sa mga business partners natin? Biglang nanghina ang aking mga daliri. Dumulas mula sa aking pagkakahawak ang kahon ng cake. Ang pagbagsak nito sa sahig na gawa sa Italian marble ay halos walang nilikhang ingay. Isang mahinang pagbagsak lamang. Ngunit sa loob ng aking dibdib, may isang bagay na gumuho na mas malakas pa sa kahit anong pagsabog. Napatingin ako sa aking mga kamay, ang mga kamay na pinagpaguran sa pag-aalaga sa kanilang pamilya. Sa paglilinis ng marangyang bahay na ito, sa pag-aalaga sa aking munting sitala, ang mga kamay na ito pala, sa kanilang paningin, ay simbolo ng kahihiyan. Parang ninakaw ang hangin sa aking mga baga. Ang pamilyar na amoy ng niluluto kong kaldereta ay biglang naging kasuklam-suklam. Ang liwanag mula sa chandelier sa itaas ko ay tila nanunuya. Bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Imelda. Ang kanyang muka ay kasing tigas ng kanyang boses. Sa likod niya ay si Giovanni, ang aking asawa, na hindi makatingin ng diretso sa aking mga mata, at kasama nila si Sienna, ang dating kaibigan na matagal ko nang hindi nakikita, nakatayo roon na may mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Walang pagbati, walang paliwanag. Inihagis ni Doña Imelda ang isang folder sa sahig, malapit sa aking mga paa. Kumalat ang mga litrato, mga larawan ko na may kasamang ibang lalaki, isang hardinero na minsan ko lang nakausap para magtanong tungkol sa mga rosas, mga larawang halatang-halatang inedit, mga anggulong pinagmukhang malisyoso. Ayan ba niya? Ang bawat salita ay may lason. Ayan ang pinagkakatiwalaan mo, Giovanni. Isang ahas na may ibang lalaki habang nagpapakapagod ka sa trabaho. Tumingin ako kay Giovanni. Ang mga mata ko ay nagmamakaawa. Naghahanap ng kahit katiting na pagtatanggol, ng kahit anong senyales na kilala niya ako. Ngunit ang nakita ko lang sa kanyang mga mata ay isang malamig na pader ng pagwawalang bahala. "Umalis ka na, Marisol," sabi niya sa wakas. Ang boses niya ay walang emosyon. "Sobra na ang kahihiyang dinala mo sa pamilyang to." Bago pa ako makasagot, bago ko pa maipagtanggol ang aking sarili, 2 security guard na ang pumasok at marahas na humawak sa aking mga braso. Walang salita, walang awa. Kinaladkad nila ako palabas ng kusina, palabas ng sala kung saan nakasabit pa ang aming wedding picture, palabas ng malaking pintuan na gawa sa Nara. Ang huling nakita ko, bago tuluyang isinara ang pinto, ay ang ngiti ng tagumpay sa mukha ni Sienna at ang walang pakialam na tingin ni Giovanni. Pagkatapos ay naramdaman ko ang pagyanig ng pinto kasabay ng pagbagsak ng trangka.
Isang hudyat na nagsasara, hindi lang sa daanan, kundi sa buong buhay ko, sa loob ng bahay na yon. Nakatayo ako sa labas ng mansyon. Ang malamig na tubig mula sa langit ay nagsimulang bumuhos at agad na binasa ang aking manipis na duster. Suot ko lamang ito at ang luma kong tsinelas. Walang telepono, walang pera, wala kahit ano. Ang bawat patak ay tila maliliit na karayom sa aking balat. Ngunit hindi nito kayang palamigin ang apoy ng sakit at galit na nagsisimulang mag-alab sa aking puso. Sa gitna ng aking paghihinagpis at panlalabo ng paningin dahil sa luhang humahalo sa ulan, isang sasakyan ang huminto sa di kalayuan. May isang babaeng lumabas at tumakbo palapit sa akin. Hawak ang isang payong at isang telepono. Isang estranghero na nakakita sa aking kalagayan mula sa kalsada. Nang iaabot na niya sa akin ang telepono para tumawag ng tulong, bigla itong umilaw at isang himig ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Dahil sa awa ng estranghero, sinagot ko ito. Nanginginig ang aking kamay habang itinapat ko ang telepono sa aking tainga. "Hello? Si Mrs. Alcantara po ba to?" Tanong ng isang boses sa kabilang linya, may halong pagmamadali. "Galing po ito sa Makati Medical Center. Ang anak niyo po, si Tala." Bigla po siyang bumagsak. Critical po ang lagay niya. Ang bawat salita ay tila isang malaking bato na ipinukpok sa aking dibdib. Critical. Ang salitang yon ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Nilulunod ang tunog ng bumubuhos na ulan. Nilulunod ang lahat. Ang teleponong hawak ko ay tila naging singbigat ng buong mundo. Nanlabo ang aking paningin, hindi na dahil sa luha, kundi dahil sa purong takot. Nawalan ng lakas ang aking mga tuhod. Bumagsak ako sa basang semento. Hindi na inalintana ang lamig o ang dumi. Ang tanging nararamdaman ko ay ang pagguho ng huling piraso ng pag-asa na natitira sa akin. Ang aking anak. Ang aking si Tala. Ang tanging dahilan kung bakit ako nagtitiis, kung bakit ako lumalaban, ay nasa bingit ng kamatayan at wala ako roon. Wala ako sa kanyang tabi. Itinapon ako sa labas na parang basura. Walang pera, walang matatakbuhan, at ang aking anak ay nangangailangan sa akin. Isang matinis at walang tunog na sigaw ang namuo sa aking lalamunan, ngunit walang boses na lumabas. Tanging ang malakas na buhos ng ulan ang naging saksi sa ganap na pagkadurog ng aking pagkatao sa gabing iyon. Hindi ko na matandaan kung paano ako nakarating sa ospital. Ang tanging nasa isip ko ay ang mga salita ng doktor sa telepono, isang paulit-ulit na dagundong sa aking dibdib na mas malakas pa kaysa sa ulan sa labas. Ang babaeng estranghero na tumulong sa akin ang naghatid sa akin. Ang kanyang mga salita ng pag-alo ay tila hangin lamang na dumadaan sa aking tainga. Ang tanging malinaw ay ang puting liwanag ng emergency room, ang amoy ng antiseptic, at ang nakakabinging katahimikan na sumalubong sa akin. May congenital heart defect po si Tala. Paliwanag ng doktor, ang kanyang mukha ay seryoso. Naging stable siya sa gamot nitong mga nakaraang taon. Pero ngayon, bumigay na ang puso niya. Kailangan niya ng agarang operasyon para mabuhay. Pagkatapos ay sinabi niya ang halaga. Isang numero na may napakaraming zero sa dulo. Isang halaga na kahit sa 10 buhay ko ay hindi ko kailanman makikita. Ang bawat zero ay tila isang pako na ibinabaon sa aking pagkatao. Nagpapaalala sa akin kung gaano ako kawalang halaga at kawalang kapangyarihan. Napaupo ako sa isang malamig na upuan sa hallway. Ang aking basang damit ay kumakapit sa aking balat. Naramdaman ko ang pagyanig ng aking buong katawan, ngunit wala nang luhang lumalabas. Tila naubos na ang lahat sa ilalim ng ulan kanina. Biglang may isang mainit na kamay na humawak sa aking braso. Nang itaas ko ang aking paningin, nakita ko ang nag-aalalang mukha ni Manang Celia, ang matandang kasambahay ng mga Alcantara. Basa rin ang kanyang damit. Sinundan niya pala ako.
Marisol Hija, bulong niya. Ang boses niya ay basag. May inabot siyang isang maliit na supot na papel. Tinapay at tubig. Kumain ka. Kailangan mong maging malakas para kay Tala. Ang simpleng kabaitang yon, sa gitna ng lahat ng kalupitan, ang nagpabagsak sa pader na pilit kong itinatayo. Doon, sa bisig ng matanda, tahimik akong humagulgol. Hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa isang patak ng kabutihan, sa isang karagatan ng kasamaan. Ngunit ang sandaling iyon ay hindi nagtagal. Isang pamilyar na anino ang tumabon sa aming dalawa. Tumayo roon si Giovanni, tuyo at malinis sa kanyang mamahaling damit. Tila hindi na bahira ng unos na winasak ang aking mundo. Walang bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha para sa anak na nasa bingit ng kamatayan. Ang tanging naroon ay isang malamig na transaksyon. Inilapag niya sa ibabaw ng upuan, sa tabi ko, ang isang folder. Kapareho ng folder na naglalaman ng mga pekeng litrato kanina. Ngunit iba ang laman nito. Mga papeles ng diborsyo. Pirmahan mo to, sabi niya. Ang boses ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon ng ospital. Ibigay mo sa akin ang buong karapatan sa pagiging magulang kay Tala at ililigtas ko siya. Ako ang magbabayad ng lahat. Tumingin ako sa kanya, hindi makapaniwala. Hindi ito isang pakiusap, isa itong ultimatum. Ipinagpapalit niya ang buhay ng aming anak sa aking pagiging ina. Sa isang pirma, buburahin niya ako nang tuluyan sa buhay ni Tala. Dahan-dahan akong tumayo at lumapit sa salamin ng intensive care unit. Sa likod ng makapal na salamin, nakahiga ang aking munting anghel. Ang kanyang katawan ay napakaliit sa gitna ng mga aparatong nakakabit dito. Ang bawat pagkurap ng ilaw sa monitor ng kanyang puso ay tila isang bulong ng pag-asa at takot. Naalala ko ang pangako ko sa aking sarili, 20 taon, na ang nakalilipas, na mamumuhay ako ng simple, na hindi ako aasa sa yaman at kapangyarihan na aking tinalikuran. Ngunit ano ang halaga ng pangakong yun ngayon? Anong halaga ng aking pride kumpara sa bawat paghinga ng aking anak? Sa sandaling iyon, may namatay sa loob ko. Ang Marisol, na naniniwala sa pag-ibig, sa pagpapakumbaba, sa pagtitiis. Namatay siya habang nakatingin sa kanyang nag-aagaw buhay na anak. Humarap ako kay Giovanni at sa unang pagkakataon, ang nakita niya sa aking mga mata ay hindi na luha o sakit. Nakita niya ang isang kawalan, isang malamig at mapanganib na kawalan. Tandaan mo ang araw na to, Giovanni. Sabi ko, ang boses ko ay kalmado na ngayon, isang kalmadong nakakatakot. Ang araw na pinili mo ang pera kaysa sa sarili mong anak. Kinuha ko ang telepono ni Manang Celia. Ang mga numerong matagal ko nang kinabisado, ngunit hindi kailanman tinawagan. Ang mga numerong sumisimbolo sa buhay na aking tinalikuran. Nanginginig ang mga daliri ko nang pindutin ko ang unang numero. Ngunit sa bawat kasunod na pindot, ang panginginig ay napalitan ng isang matigas na determinasyon. Nang may sumagot sa kabilang linya, isang boses na halos 20 taon ko nang hindi naririnig, ipinikit ko ang aking mga mata at huminga ng malalim. Pagkatapos, bumulong ako, hindi na nanginginig, kundi buo at desidido. Itay, gusto ko na pong umuwi. 6 na buwan. Sa loob ng marangyang boardroom ng Alcantara Corporation, malamig ang hangin na nagmumula sa central air conditioning system. Ang mahabang lamesa na gawa sa mahogany ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw, sumasalamin sa mga nagmamalaking mukha ng mga miyembro ng board. Sa pinakadulo ng lamesa, nakaupo si Doña Imelda. Ang kanyang postura ay puno ng kapangyarihan. Sa kanyang tabi ay si Giovanni, may ngiti ng kasiguraduhan sa kanyang mga labi. This new partnership will solidify our place at the top. Pagmamayabang ni Doña Imelda. We finally got rid of the parasite that was dragging this family down. Now, everything is back in order.
Isang mahinang pag-ubo mula sa isa sa mga board members ang pumutol sa kanyang talumpati. Ang lahat ay napatingin sa mabigat na pinto na gawa sa kahoy sa dulo ng silid. Dahan-dahan itong bumukas nang walang anumang ingay at mula roon ay narinig ang mariin ngunit marahang yabag ng mga takong sa sahig na marmol. Isang babae ang pumasok. Ang kanyang suot ay isang kulay dugong business suit na tila hinulma sa kanyang perpektong katawan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali, nagbibigay diin sa kanyang matalas na panga at mga matang tila kayang tumingin sa kaluluwa ng sinuman. Sa bawat hakbang niya palapit sa lamesa, dala niya ang isang aura ng kapangyarihan na hindi kayang bilhin ng pera. Isang kapangyarihang ipinanganak mula sa sakit. Napatigil sa pagsasalita si Doña Imelda. Nanliit ang kanyang mga mata. Sinusubukang kilalanin ang babae. Si Giovanni ay napakunot noo. Isang pamilyar na kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Maging si Sienna, na nakaupo sa isang sulok na parang isang tropeo, ay biglang namutla. Huminto ako sa tapat ng lamesa. Sa kabilang dulo mula kay Doña Imelda. Tumingin ako sa kanilang lahat, isa-isa. Nakita ko ang pagkalito, ang pagtataka, at ang unti-unting pagkamulat sa kanilang mga mukha. Magandang umaga sa inyong lahat, sabi ko. Ang boses ko ay kalmado, malinaw, at walang bahid ng anumang emosyon na kilala nila noon. Ipagpaumanhin ninyo ang aking pagdating. My name is Isabella Severino. Ang pangalan ay walang epekto sa simula. Ngunit kasunod ko ang isang babaeng may bitbit na leather briefcase, si Attorney Diaz. May kumpiyansa siyang inilatag ang mga dokumento sa ibabaw ng makintab na lamesa. Miss Isabella Severino, simula ni Attorney Diaz, is the new majority shareholder of Alcantara Corporation. Isang kolektibong paghinga ang napakawalan sa buong silid. What nonsense is this? Sigaw ni Doña Imelda. Napatayo. Walang salita. Itinuro ni Attorney Diaz ang mga papeles. Sa nakalipas na 6 na buwan, binili ni Miss Severino ang lahat ng non-performing loans ng inyong kumpanya mula sa mga bangko. Dahil sa pagkabigo ninyong bayaran ang mga ito, na-convert ang mga utang na yon sa equity. In short, she owns 65% of this company. This company is insolvent and she is here to take over. Napasalampak sa kanyang upuan si Doña Imelda, tila nawalan ng lahat ng lakas. Si Giovanni ay nakatulala. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Tumingin siya sa akin at sa wakas, sa likod ng mamahaling kasuotan at malamig na panlabas, nakita niya ako. Nakita niya ang asawang kanyang ipinagtabuyan sa gitna ng ulan, habang ang lahat ay nagkakagulo at ang mga bulungan ay nagsisimulang umugong, nanatili akong nakatayo ng tuwid. Dahan-dahan kong tiningnan ang aking mga kuko na perpektong nalagyan ng kulay, pagkatapos ay itinaas ko ang aking paningin at pinunasan ng isang hindi nakikitang alikabok sa aking balikat. Ang gulo nila ay hindi ko gulo. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita akong muli at ang lahat ay natahimik. Huwag kayong mag-alala, sabi ko. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Tumingin ako ng diretso kay Giovanni, pagkatapos ay kay Doña Imelda. Walang aalis. Ang totoong trabaho ay ngayon palang magsisimula. Humakbang ako palapit sa upuan ni Doña Imelda sa dulo ng lamesa, ang upuan ng kapangyarihan. Bukas, inaasahan ko kayong dalawa sa aking opisina. On time. Kinabukasan, ang hangin sa loob ng Alcantara Corporation ay mabigat at puno ng nanunuot na tensyon. Ang mga empleyado ay gumagalaw ng walang ingay, nag-uusap sa pamamagitan lamang ng mga tingin. Ang kanilang mga bulungan ay namatay bago pa man makalabas sa kanilang mga lalamunan. Alam ng lahat na ang imperyo ay may bago ng reyna at ang reyna ay kararating lang. Ang unang ipinatawag ko sa aking bagong opisina, ang dating opisina ni Don Ricardo Alcantara, ang ama ni Giovanni,
ay si Giovanni mismo. Ang silid ay halos hindi na makilala. Wala na ang mga mabibigat at madidilim na muebles, ang mga larawan ng pamilya Alcantara, ang mga tropeyo ng golf. Ang pumalit ay isang minimalistang disenyo, kulay puti at abo, na may iisang malaking abstract painting sa pader. Malinis, malamig, walang kaluluwa. Tulad ko. Pumasok si Giovanni, ang kanyang mukha ay pinaghalong galit at pagkalito. "Good morning, Giovanni. Please have a seat," sabi ko. Hindi inaalis ang tingin sa laptop sa aking harapan. Hinayaan ko siyang maghintay ng ilang sandali sa katahimikan. Isang katahimikang nagpapabigat sa bawat segundo. After reviewing the company's performance, na nagsimula ako sa wakas, itinaas ang aking paningin. "It has come to my attention that your department, specifically your leadership, has been subpar." Nakita ko ang pag-igting ng kanyang panga. "What are you talking about? My projects are..." "Your projects," putol ko sa kanya, "are over budget and behind schedule. Therefore, we are restructuring." Tumayo ako at lumapit sa bintanang salamin. Tanaw ang buong Makati. "Your new role, effective immediately, is Junior Marketing Associate." Napatayo siya. "What? Associate? I am the Vice President." "You were the Vice President." Pagtatama ko, humaharap sa kanya na may malamig na ekspresyon. "Your first assignment is the Community Outreach Program for the housing projects in Tondo. I want a full proposal on my desk by Friday." Ang Tondo. Ang lugar na palagi niyang hinahamak. Ang lugar na palagi niyang sinasabing hindi dapat tapakan ng isang Alcantara. Nakita ko ang pamumula ng kanyang mukha, ang pagkuyom ng kanyang mga kamao. Ngunit alam naming pareho na wala siyang magagawa. Nakatali na siya sa akin. Sunod kong pinuntahan ang opisina ni Doña Imelda. Naabutan ko siyang nakaupo sa kanyang malaking silya. Pilit na ipinapakitang siya pa rin ang may kontrol. Sa likod ko ay 2 maintenance staff. "Doña Imelda," bati ko. "Magandang umaga. We will need this space. I'm converting it into the new archives room." Nanlisik ang kanyang mga mata. "How dare you? This is my office." Hindi ko siya pinansin. Itinuro ko ang isang maliit na mesa sa isang bukas na espasyo sa labas, malapit sa pantry, kung saan nagtatrabaho ang mga intern. "We've prepared a new workstation for you as honorary consultant." Ang salitang honorary ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Isang titulo na walang kapangyarihan, isang palamuti na nagsisilbing paalala ng kanyang pagkatalo. Nagsimula siyang magsalita, ngunit ang mga salita ay hindi na mabuo sa kanyang bibig. Ang tanging lumabas ay isang garalgal na tunog ng galit at kawalan ng kapangyarihan. Sa paglipas ng araw, naramdaman ko ang kanilang mga mata sa aking likod. Ang tingin ni Giovanni, na puno ng pagkamuhi mula sa kanyang maliit na cubicle. Ang tingin ni Doña Imelda, na puno ng lason mula sa kanyang mesang walang kabuluhan. Hapon na nang muli kong binalingan ang aking atensyon sa kanila. Pinindot ko ang intercom sa aking telepono, hindi para tawagan ang aking sekretarya, kundi ang general line ng marketing department. "Marketing, this is Isabella," sabi ko. "Could you please put Giovanni Alcantara on the line?" Ilang sandali ng katahimikan. Pagkatapos ay narinig ko ang kanyang boses. Pilit na pinipigilan ang galit. "Yes?" "Pakitimpla mo ako ng kape," utos ko. "Black. 1 teaspoon of sugar, a splash of cream. Stirred counterclockwise 3 times. Alam mo na yan?" Isang mahabang katahimikan. Halos marinig ko ang pagragasa ng dugo sa kanyang mga ugat. Pagkaraan ng ilang minuto, bumukas ang pinto ng aking opisina. Pumasok si Giovanni. Hawak ang isang puting porselanang tasa. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Inilapag niya ito sa aking mesa. Lumilikha ng isang mahinang tunog nang ang ilalim ng tasa ay dumampi sa salamin. Hindi ko siya tiningnan. Tinapos ko muna ang pagpirma sa isang dokumento.
Pagkatapos, dahan-dahan kong kinuha ang tasa, inamoy ang aroma nito at humigop ng kaunti. Itinaas ko ang aking paningin at sa wakas ay tiningnan siya. Isang bahagyang nangiti ang gumuhit sa aking mga labi. "Pwede na," sabi ko, bago ibalik ang aking atensyon sa mga papeles sa aking harapan. "You may go." Ang mga sumunod na araw ay isang uri ng giyerang walang sigawan. Isang labanan na isinasagawa sa pamamagitan ng mga pahiwatig, ng mga utos na may dobleng kahulugan at ng mga tingin na mas matalim pa sa anumang patalim. Si Giovanni ay gumagalaw na parang isang anino sa kanyang maliit na cubicle. Ang kanyang dating yabang ay napalitan ng isang tahimik na pagkamuhi. Si Doña Imelda naman ay halos hindi na lumalabas sa kanyang sulok. Ang kanyang presensya ay isang paalala lamang ng isang naglahong kapangyarihan. At si Sienna ang unang sumubok na basagin ng yelo. Ang pinto ng aking opisina ay bumukas ng walang anumang katok. Pumasok si Sienna na may isang pekeng ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Dala ang 2 tasa ng kape. "Hi, Marisol. I mean Isabella," bati niya. Ang boses ay pilit na pinatatamis. "I thought we could talk. You know, for old time's sake." Inilapag niya ang kape sa aking mesa at umupo sa silyang nasa harapan ko na parang sa kanya ang lugar na yon. Hindi ako gumalaw. Hindi ko tiningnan ang kape. Ang aking mga mata ay nanatiling nakatuon sa kanya. "There are no old times between us, Miss Villacorta?" Sagot ko, malamig at formal. "And I don't recall having an appointment with you." Ang kanyang nangiti ay bahagyang naglaho. "Oh, come on, Marisol. Don't be like that naman. It's me, Sienna. Mula sa ampunan, we were friends." "Friends?" Inulit ko ang salita. Tila ito ay isang wikang banyaga na ngayon ko lang narinig. Ang mga kaibigan ba ay naninira sa likod ng kanilang mga kaibigan? Ang mga kaibigan ba ay umaagaw ng asawa at tumutulong na itapon ang kanilang kaibigan sa gitna ng ulan? Biglang nagbalik sa aking alaala ang isang tagpo sa ampunan maraming taon na ang nakalilipas. May isang sirang manikang kahoy, ang paborito ng isa sa mga mas batang bata. Umiiyak ito nang walang tigil. Sinubukan itong ayusin ni Sienna, ngunit lalo lamang nasira. Ngunit ako, sa aking mga daliring sanay, sa mga maliliit na detalye, ay dahan-dahang kinuha ang mga piraso. Gamit ang pandikit at kapirasong sinulid, nabuo kong muli ang manika. Ang nangiti ng pasasalamat mula sa madre at ang masayang yakap ng bata ay tila mga gintong medalya sa aking dibdib. Sa isang sulok, nakita ko ang tingin ni Sienna, isang tingin ng inggit, isang tingin na hindi ko naiintindihan noon, ngunit ngayon ay napakalinaw na. Ang lahat pala ay nagsimula sa isang sirang manika. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko siyang muling magsalita. Ang boses niya ay may bahid na ng pagkainis. "Look, what happened in the past, let's just forget it. We're both in a better place now, di ba? We should be allies." Isang mahinang tawa ang kumawala sa aking lalamunan. Isang tunog na walang anumang saya. "Allies, Miss Villacorta, I am currently doing due diligence on all of this company's partners, including your supposed family and their businesses. Mahigpit ako pagdating sa finances. I make sure everything is legitimate down to the last centavo." Ang bawat salita ko ay tila isang maliit na patak ng yelo sa kanyang balat. Nakita ko ang halos hindi mahahalata na panginginig sa kanyang kamay na nakapatong sa tasa ng kape. Ang kanyang kumpiyansa ay unti-unting natutunaw, napapalitan ng isang takot na pilit niyang itinatago. Tumayo siya. "Fine, if that's how you want to play it." Kinuha niya ang kanyang bag at naglakad palabas. Ang kanyang mga hakbang ay mas mabilis na ngayon kaysa kanina. Nang gabing iyon, sa isang mamahaling restaurant, sinubukan ni Sienna na ibalik ang loob ni Giovanni. "She's a monster, Joe. Look at what she's doing to us.
To your mother. Reklamo niya habang hinahalo ang kanyang inumin. She's trying to ruin me. Nag-iimbestiga daw sa pamilya ko. Si Giovanni ay tahimik lamang, umiinom ng kanyang wine. Ang kahihiyan sa opisina kanina ay sariwa pa sa kanyang isipan. Ngunit ang mga salita ni Isabella tungkol sa finances at due diligence ay umuulit-ulit sa kanyang utak. Bakit matatakot si Sienna kung wala siyang itinatago? Nang tumayo si Sienna para pumunta sa banyo, naiwan ang kanyang telepono sa ibabaw ng lamesa. Tiningnan ito ni Giovanni. Isang itim na parihaba ng salamin at metal, isang kahon ng mga sikreto, nag-alinlangan siya. Ang kanyang pride ay nagsasabing huwag niyang pakialaman. Ngunit ang kanyang instinct para mabuhay, ang kanyang takot na muling maloko, ay mas malakas. Mabilis siyang lumingon sa paligid. Nang makitang walang nakatingin, kinuha niya ang telepono. Ang kanyang hinlalaki ay dahan-dahang gumalaw sa ibabaw ng screen. Sinubukan niya ang isang password na minsan niyang nakita, ang kaarawan niya. Sa isang iglap, ang madilim na salamin ay nagliwanag. Nagbubukas ng pinto sa mga kasinungalingang matagal nang itinatago ni Sienna. Ang liwanag na nagmumula sa telepono ni Sienna ay tila isang sulo sa madilim na sulok ng restaurant. Inilalantad ang isang mundo ng kasinungalingan. Mga text messages mula sa mga naniningil, mga email mula sa mga bangko na nagbabanta ng foreclosure. At ang pinakamasakit sa lahat, isang conversation thread sa kanyang kaibigan kung saan tinatawag niya si Giovanni na ang aking tangang gold ticket at si Doña Imelda na ang matandang dragon na madaling bulagin ng pera. Hindi gumalaw si Giovanni. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Ang bawat salita ay isang sampal sa kanyang pagkalalaki, isang patunay ng kanyang katangahan. Hindi si Marisol ang sumira sa kanya. Siya mismo. Siya ang nagpapasok ng ahas sa kanilang tahanan. Isinara niya ang telepono at ibinalik ito sa lamesa segundo bago bumalik si Sienna. Isang matamis na ngiti ang muling nakapinta sa mukha nito. Ngumiti rin si Giovanni, ngunit ang nangiti niya ngayon ay may kakaibang lamig. Isang nangiting mapanganib. Makalipas ang isang linggo, idinaos ang Corporate Gala and Partners Night ng Alcantara Corporation. Ang grand ballroom ng isang 5-star hotel ay napuno ng mga maimpluwensyang tao. Lahat ay nakasuot ng kanilang pinakamagagarang damit. Ang mga ilaw mula sa mga chandelier na kristal ay sumasayaw sa mga mamahaling alahas at sa mga baso ng champagne. Sa gitna ng lahat, si Sienna ay tila isang brilyante, nakakapit sa braso ni Giovanni, ang reyna ng gabi. Ako naman ay piniling manatili sa isang sulok, tahimik na nagmamasid. Suot ang isang simpleng itim na bestida. Ang aking katahimikan ay nagbibigay sa akin ng kapangyarihan. Hahayaan ko silang magsaya sa kanilang huling sandali ng ilusyon. Nang dumating ang oras para sa aking talumpati, bilang bagong CEO, umakyat ako sa entablado. Ang lahat ng mata ay nasa akin. Magandang gabi. Simula ko. Ang aking boses ay malinaw at matatag na umalingaw-ngaw sa buong silid. Sa bagong yugto ng Alcantara Corporation, mayroon lamang tayong isang pangako. Ang katotohanan, transparency, integrity. Dahil naniniwala ako na ang isang pundasyong binuo sa kasinungalingan ay tiyak na guguho. Tumingin ako ng diretso kay Sienna na nakangiti pa rin, hindi nauunawaan ang tunay na kahulugan ng aking mga salita. And speaking of transparency, pagpapatuloy ko, nais kong ibahagi sa inyo ang isang maikling presentasyon tungkol sa hinaharap ng ating kumpanya. Sa aking hudyat, ang mga ilaw sa ballroom ay bahagyang dumilim at ang malaking screen sa likod ko na dapat sana'y magpapakita ng mga corporate graphs ay nagliwanag. Ang unang lumabas ay hindi mga numero, kundi mga bank statements. Mga utang ni Sienna Villacorta na umaabot sa milyon-milyon. Sumunod ang mga larawan ng kanyang maliit at sira-sirang apartment, isang malaking kaibahan sa mansyon na palagi niyang ipinagmamalaki. Ang mga bulungan
ay nagsimula. Mahina sa simula, pagkatapos ay unti-unting lumalakas. Ang nangiti ni Sienna ay naglaho, napalitan ng pagkalito, pagkatapos ay ng purong takot. Tumingin siya kay Giovanni, ngunit si Giovanni ay hindi nakatingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay malamig na nakatuon sa screen. At pagkatapos, ang huling dagok. Isang audio recording ang umalingaw-ngaw sa mga speaker. Ang boses ni Sienna, malinaw at mapanlait. Ang dali-dali nilang lokohin, girl. Lalo na yung matanda. Ipakita mo lang siya ng pekeng titulo. Maniniwala na agad. Si Giovanni? Naku, sunod-sunuran yon. Isang kindat ko lang, kakain na sa palad ko. Ang boses niya ay sinundan ng isang malakas na halakhak. Sa sandaling iyon, ang buong ballroom ay tila huminto sa paghinga. Si Doña Imelda, na kanina'y puno ng pagmamalaki, ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay namutla na parang papel. Bago pa man matapos ang recording, ang malaking pinto ng ballroom ay bumukas. Pumasok ang ilang unipormadong pulis, kasama ang isang grupo ng mga taong mukhang galit na galit. Ang mga taong pinagkakautangan ni Sienna. Tuluyan ng gumuho ang mundo ni Sienna. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng matatakbuhan. Sa huling desperasyon, humarap siya kay Giovanni. Hinawakan ang braso nito. Joe, please help me. Dahan-dahang inalis ni Giovanni ang kamay nito. Ang kanyang tingin ay puno ng pagkasuklam. Huwag mo akong hawakan, sabi niya. Ang bawat salita ay mabigat at pinal. Habang kinakaladkad ng mga pulis si Sienna palabas, ang kanyang mga sigaw ay nawawala sa gitna ng nagkakagulong mga bisita. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, ang aking mga mata at ang mga mata ni Giovanni ay nagtagpo mula sa magkabilang dulo ng silid. Walang tagumpay sa aking tingin. Walang saya. Tanging isang malamig at malawak na kawalan. Ang pekeng prinsesa ay bumagsak na, ngunit ang aming tunay na kwento ay ngayon pa lamang magsisimula. Ang iskandalo sa corporate gala ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Ang pangalan ng mga Alcantara, na dati simbolo ng kapangyarihan at yaman, ngayon ay naging katatawanan sa mga pahayagan at social media. Ang pagbagsak ni Sienna ay simula pa lamang. Ang tunay na parusa para kay Giovanni ay ang mabuhay araw-araw sa loob ng imperyong winasak niya. Wala nang natira sa kanya. Ang perang ninakaw ni Sienna bago ito tumakas ay ang huling ipon niya. Ang pagmamahal at paghanga na inaasahan niya mula sa babaeng iyon ay pawang kasinungalingan. Ang tanging natira ay ang malamig na katotohanan. Niloko siya, ginamit, at iniwan. Ngayon, sa unang pagkakataon, wala na siyang masisisi kundi ang kanyang sarili. Ang trabaho sa opisina ay naging isang walang katapusang paglalakad sa kahihiyan. Ang bawat tingin mula sa mga empleyado, kahit na puno ng awa, ay tila isang sundang sa kanyang likod. Nagpatuloy ako sa aking mga utos na parang walang nangyari. Bawat proposal na ipinapasa niya ay ibinabalik ko na may mga pulang marka. Bawat presentasyon niya ay kinu-question ko sa harap ng lahat. Hindi ako malupit. Profesional lamang ako. At iyon ang mas masakit. Dahil ipinapakita ko sa kanya, araw-araw, kung gaano siya kahina, kumpara sa babaeng minsan niyang tinawag na walang silbi. Isang gabi, pagkatapos ng trabaho, hindi umuwi si Giovanni sa mansyon. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang lumang apartment building sa Quezon City. Ang lugar kung saan kami unang tumira bilang mag-asawa bago pa man kami pilitin ni Doña Imelda na lumipat sa mansyon. Binuksan niya ang pinto ng aming dating unit na matagal nang hindi nabubuksan. Ang amoy ng alikabok at mga lumang alaala ang sumalubong sa kanya. Ang lahat ay naroon pa rin, natatakpan ng puting tela. Dahan-dahan niyang inalis ang takip sa isang maliit na mesa. Sa ibabaw nito ay may isang kahon. Nang buksan niya ito, nakita niya ang mga bagay na iniwan ko, mga luma kong sketchpad,
Puno ng mga disenyo ng mga sirang antigong gamit na pinapangarap kong buuin. Ang mga report card ni Tala mula sa preschool, lahat ay may mga star at sticker ng very good. At sa ilalim ng lahat, isang maliit na libro. What to expect when you're expecting. May mga bookmark pa ito sa mga pahinang tungkol sa mga sanggol na may espesyal na pangangailangan sa puso. Umupo siya sa maalikabok na sahig, yakap ang kahon. Dito, sa katahimikan ng nakaraan, nagsimula siyang umiyak. Hindi isang iyak ng galit o pagkadismaya, kundi isang tahimik at malalim na iyak ng isang taong tuluyan nang nawala. Iniyakan niya ang lalaking dapat sanay naging siya, isang mabuting asawa, isang mapagmahal na ama. Iniyakan niya ang pamilyang winasak niya dahil sa kanyang pride. Nang gabing iyon, sa penthouse kung saan ako nakatira kasama si Tala, pinapanood ko ang aking anak na mahimbing na natutulog. Ang kanyang paghinga ay malalim at kalmado na ngayon, isang resulta ng matagumpay na operasyon. Hinaplos ko ang kanyang buhok at hinalikan siya sa noo. Siya ang aking mundo, ang aking lakas. Ang lahat ng ginagawa ko ay para sa kanya. Ngunit habang nakatingin ako sa payapang mukha ng aking anak, hindi ko maiwasang isipin ang ama nito. Hindi ko siya kinamumuhian, hindi na. Ang nararamdaman ko na lang ay isang malawak na kalungkutan, isang panghihinayang para sa isang pag-ibig na sana'y naging maganda, ngunit nilason ng pera at ng maling mga pangarap. Bago ako matulog, may inabot sa akin si Attorney Diaz. Isang sobre. Pinabibigay ng PI natin. Anya, sinusundan niya si Mr. Alcantara. Binuksan ko ang sobre, mga litrato. Si Giovanni, nakaupo sa sahig ng aming lumang apartment, umiiyak. Ang puso ko ay bahagyang kumirot. Kinabukasan, isang malakas na pag-ulan ang bumuhos sa buong Metro Manila. Isang paalala ng gabing iyon, 6 na buwan na ang nakalipas. Nasa opisina ako, tinatapos ang ilang papeles, nang sabihin ng aking sekretarya na may bisita ako na ayaw magpakilala at nagpupumilit na makita ako. Papasukin mo siya, sabi ko. Bumukas ang pinto. Pumasok si Giovanni. Basang-basa sa ulan, ang kanyang mamahaling suit ay lukot at kumapit sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay tumutulo at sa kanyang mga mata ay makikita ang isang pagod at desperasyon na hindi ko pa nakikita kailanman. Hindi siya nagsalita. Dahan-dahan siyang lumakad papalapit sa aking mesa. At doon, sa harap ko, sa sahig ng opisinang simbolo ng aking kapangyarihan, lumuhod siya. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig. Marisol? Anya, ang pangalan ko ay isang basag na bulong. Patawarin mo ako. Please, hayaan mo akong makita ang anak ko. Ang tunog ng kanyang paghagulgol ay humalo sa tunog ng malakas na buhos ng ulan sa labas ng bintana. Ang tunog ng kanyang paghagulgol ay isang dayuhang ingay sa loob ng aking malinis at tahimik na opisina. Nakaluhod si Giovanni sa aking harapan, ang imahe ng isang basag na hari sa paanan ng reynang, minsan niyang itinuring na alikabok. Hindi ako gumalaw. Hinayaan ko siyang ilabas ang lahat. Ang bawat patak ng huling pagsisisi. Pagkatapos ng ilang sandali, na tila walang katapusan, tumayo ako. Hindi ko siya tinulungang tumayo. Hindi ko siya inabutan ng panyo. Lumakad ako papunta sa bintana at tumingin sa syudad na abala sa ibaba. Ang mga sasakyan ay tila mga langgam na gumagalaw ng walang direksyon. Ang paghingi ng tawad ay hindi para sa akin, Giovanni. Sabi ko, ang aking boses ay kalmado at hindi nagbabago. May isang tao kang mas may utang na paliwanag. Ang tanong ay, handa ka na bang harapin siya? Hindi ko na hinintay ang kanyang sagot. May press conference ako sa loob ng 1 oras, dagdag ko. Magpalit ka ng damit. May ipinadalang damit ang sekretarya ko sa banyo. Maging presentable ka bilang ama ng anak ko. Ang press conference ay idinaos sa
Isa sa mga function hall ng kumpanya. Puno ito ng mga mamamahayag. Ang kanilang mga kamera ay nakatutok sa entablado, handang sumagap ng kahit anong balita. Sa unang hilera, pinaupo ko si Giovanni. Sa tabi niya, si Doña Imelda, na pilit na nagpapakita ng isang peking katatagan, bagamat ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi maitatago. Nagsimula ako sa mga business projections, mga plano para sa expansion. Ang mga numero ay kahanga-hanga. Ang mga plano ay matalino. Inilatag ko ang isang hinaharap na puno ng tagumpay para sa Alcantara Corporation, isang hinaharap na ako ang nagdisenyo. Pagkatapos, sa gitna ng aking presentasyon, huminto ako. Ngunit ang tagumpay ng isang kumpanya, pagpapatuloy ko. Ang aking boses ay bahagyang bumaba, nagiging mas personal, ay hindi lamang nasusukat sa pera. Ito ay nasusukat sa integridad, sa katotohanan. Isang malaking screen sa likod ko ang nagliwanag. Ang unang lumabas ay ang wedding picture namin ni Giovanni. Isang larawan ng 2 taong puno ng pag-asa. 6 na buwan na ang nakalipas, sabi ko. Ang babae sa larawang ito ay pinalaya sa kanyang tahanan. Tinanggalan ng karapatan sa kanyang anak at pinaratangang isang masamang babae. Isang kolektibong paghinga ang napakawalan sa buong silid. Naramdaman ko ang pag-igting sa hangin. Ang sunod-sunod na pag-ilaw mula sa mga kamera ay tila kidlat sa nagdidilim na silid. Ang paratang ay kasinungalingan, sabi ko. Simple at direkta. Sa screen, napalitan ang aming wedding picture. Ang lumabas ngayon ay isang video. Ang hardinero na inakusahang kalaguyo ko. Nakaupo siya sa isang simpleng upuan. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at pagsisisi. Pinilit lang po ako, sabi niya sa video. Ang kanyang boses ay nanginginig. Binayaran po ako ni Doña Imelda Alcantara para magsinungaling. Binigyan niya ako ng mga litratong inedit at sinabing kung hindi ako susunod, ididiin niya ang pamilya ko. Ang video ay nagpatuloy. Isinasalaysay ang bawat detalye ng panunuhol, ang bawat kasinungalingan. Kung mayroon mang tunog na mas malakas pa sa katahimikan, iyon ang katahimikang bumalot sa buong function hall sa sandaling iyon. Ang lahat ng kamera, ang lahat ng mata, ay hindi na nakatutok sa akin, kundi sa isang babaeng nasa unang hilera, si Doña Imelda. Ang kanyang muka ay nawalan ng lahat ng kulay. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas sa isang walang tunog na sigaw. Ang kanyang buong pagkatao, ang kanyang reputasyon na binuo sa loob ng dekada ay gumuho sa harap ng daan-daang tao. Sa tabi niya, si Giovanni ay nakayuko. Ang kanyang mukha ay nakatago sa kanyang mga palad. Hindi dahil sa kahihiyan para sa kanyang ina, kundi dahil sa kahihiyan para sa kanyang sarili. Tinapos ko ang press conference sa isang pangungusap. Ang katotohanan ay nailantad na. Ang pangalan ko ay malinis na. Bumaba ako ng entablado. Habang naglalakad ako sa gitna ng mga nagkakagulong mamamahayag, isang reporter ang humarang sa aking daan. Ang kanyang mikropono ay halos dumikit sa aking mukha. Miss Severino! Miss Severino! Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagkasabik. Ngayong napatunayan niyo na ang lahat, idedemanda niyo po ba sila? Huminto ako. Ang lahat ay huminto. Naghihintay sa aking sagot. Ang aking sagot ang magiging headline bukas. Ang aking sagot ang magtatakda ng huling kabanata sa pagbagsak ng mga Alcantara. Hinarap ko ang reporter at sa kanyang likod, nakita ko ang pagkabigla at takot sa mga mata ni Doña Imelda at ang malalim na pagsisisi sa mukha ni Giovanni. Ang hangin ay tila huminto sa paggalaw. Ang demandahan ay hindi na kailangan. Sagot ko. Ang aking boses ay malinaw at matatag. Ang kasinungalingan ay nagdala ng kahihiyan sa kanilang pangalan at ang kahihiyan na yon ay mas matinding parusa kaysa sa anumang kulungan. Ibinaba ko ang mikropono. Tiningnan ko sila. Ang pagkakakulong ay nagtatapos, sabi ko.
Ngunit ang pagsisisi ay mananatili habang buhay. Dahil sa aking deklarasyon, ang mga headline sa susunod na araw ay hindi tungkol sa demanda, kundi tungkol sa hiya, kahihiyan ng mga Alcantara. Sila ay naging pareha. Ang kanilang mga kaibigan, mga kasosyo sa negosyo, at mga kakilala ay unti-unting lumayo. Natatakot na madikit sa kanilang iskandalo. Sa loob ng 1 linggo, inilabas ko ang lahat ng aking financial maneuvers. Ang Alcantara Corporation ay binago ko sa Severino Alcantara Holdings, isang kumpanya na nakatuon sa etikal at responsableng pagpapalaki ng yaman. Ang mga Alcantara, bilang mga nagpasimula ng dating kumpanya, ay pinatalsik na sa lahat ng posisyon, maliban sa isang maliit na bahagi ng share na binigay ko sa kanila, sapat para mabuhay ng marangal, ngunit hindi sapat para makontrol. Bilang bahagi ng pag-aayos, binigyan ko sila ng isang maliit na bahay sa labas ng Maynila. Hindi ito isang barong-barong, ngunit malayo ito sa mansyon na nakasanayan nila. Sa pamamagitan ng aking mga kamay, naranasan nila ang tindi ng pagkawala. Nawala ang kanilang yaman, nawala ang kanilang kapangyarihan, at nawala ang kanilang hiya. Sa aming huling paghaharap, nagkita kami sa lumang mansyon bago pa ito tuluyang i-foreclose ng bangko. Ang mga furniture ay natatatakpan na at ang bahay ay tila isang malaking, malamig na libingan. Nakita ko si Giovanni na nakatayo sa tabi ng grand staircase. Ang kanyang mukha ay payat at nag-iisa. Si Doña Imelda ay nakaupo sa isa sa mga hagdan. Ang kanyang dating kasuotan ay napalitan ng isang simpleng duster. Wala na ang kanyang gintong alahas. Wala na ang kanyang mapagmataas na tindig. Lumapit ako sa kanya. Sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay walang galit, tanging kalungkutan. "Marisol," sabi niya, ang kanyang boses ay mahina na parang bulong. "Hindi ko naisip na magagawa mo ito. Ikaw ang nagturo sa akin, Doña Imelda." Sagot ko, ang aking tinig ay kalmado. "Nagturo ka sa akin kung paano maging matigas, kung paano maging walang awa. Naisip mo ba ang bata? Si Tala?" Ang kanyang mga mata ay nanubig. Tiningnan niya ako. Pagkatapos ay tumingin sa isang bintana. Tila nakikita ang mukha ng apo niya. "Tala, ang daming taon. Hindi ko siya binigyan ng atensyon. Ang tanging nakita ko lang ay ang iyong kahirapan." Hinarap niya ako. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. "Patawad, Marisol. Patawad sa lahat." Ang mga salitang iyon, patawad, forgiveness, ay isang tunog na hindi ko inaasahang maririnig kailanman. Hindi ito nagpapagaan sa sakit na nadama ko, ngunit ito ay nagpapabawas sa bigat ng puot na matagal ko nang daladala. "Hindi ako ang kailangan mong hinga ng tawad," sabi ko. Lumakad palayo. Bago pa man ako makalabas ng pinto, narinig ko ang boses ni Giovanni. "Marisol!" Lumingon ako. Inabot niya sa akin ang isang natuping papel. Ang divorce papers. Pumirma na ako. At ito. Inabot niya sa akin ang isang maliit na sketch. Ipininta ko siya. Si Tala. Tiningnan ko ang sketch. Isang larawan ng aming anak. Nakangiti. Na may hawak na isang lumang manika. Isang masakit na paalala ng kanyang sining na matagal na niyang kinalimutan. "Wala akong hihingin pa, Marisol," sabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtanggap. "Sana, balang araw, patawarin mo ako. Hindi dahil sa akin, kundi para sa kalayaan ng puso mo." Iniwan ko ang mansyon, yakap ang sketch. Ang aking puso ay puno ng kirot. Ngunit kasabay noon, may isang pakiramdam ng kapayapaan ang nagsimulang umusbong. Hindi ang tagumpay ang nagdala sa akin ng kapayapaan, kundi ang pagpili na huwag na silang kamuhian. Makalipas ang 1.5 taon, ang buhay ni Marisol o Isabela, depende sa papel na ginagampanan ko, ay nagkaroon na ng sarili itong ritmo. Ang araw-araw na pagdama ng puot at pagkamuhi ay napalitan ng isang kalmadong daloy
ng mga desisyon at pagmamahal. Natutunan kong gamitin ang aking kapangyarihan, hindi para magwasak, kundi para magtayo. Ang Severino Alcantara Holdings ay naglunsad ng isang matagumpay na programa sa pagtatayo ng mga murang pabahay na nagbibigay diin sa dignidad at kalidad, taliwas sa mga walang kaluluwang proyekto ng dating kumpanya. Ngunit ang aking tunay na sentro ay ang K. Tala Foundation. Itinatag ko ang foundation na ito para suportahan ang mga ina na biktima ng mental at emotional abuse, lalo na ang mga pinipilit na talikuran ang kanilang mga karapatan bilang magulang dahil sa kawalan ng pera. Ang bawat successful na kaso ay tila nagpapagaling sa isang bahagi ng aking sarili na matagal nang nasugatan. Hindi ako ang tagapagligtas. Ako lang ang tulay. Isang hapon, nasa isang ospital ako, binibisita ang isang inang katulad ko rin ang pinagdaanan. Nang pumasok ako sa lobby, may amoy ng kape at bagong lutong tinapay. Nakita ko si Attorney Diaz na nag-aayos ng ilang papeles. Ngumiti siya sa akin, isang ngangiting hindi profesional, kundi taos puso. Gusto ko lang sabihin Marisol, sabi niya, gamit ang pangalang mas madalas kong ginagamit ngayon. Proud ako sa'yo. Ang ginawa mong ito, mas malaki ito kaysa sa Alcantara Corp. Salamat, attorney. Sagot ko. Ikaw ang naging anchor ko. Ang aming relasyon ay nanatiling ganap na propesyonal. Wala nang kilig. Wala nang pangarap ng second chance sa pag-ibig. Ang aking tagumpay ay hindi nakasalalay sa pagkakaroon ng isang lalaki sa aking tabi. Ang kaligayahan ay nakita ko sa aking sariling kumpanya. Nang gabing iyon, matapos ang isang matagumpay na meeting sa board, nagtungo ako sa aking dating passion, ang restoration. Inayos ko ang isang pribadong studio sa penthouse, malayo sa mga papeles at mga telepono. Sa studio, doon ako naging si Marisol muli. Ang amoy ng lumang kahoy at ang matalas na simoy ng pintura ay nagdudulot ng kapayapaan. Nakahawak ako sa isang lumang silya na may sirang armrest. Dahan-dahan kong nililinis ang bawat butil ng kahoy. Sa sandaling iyon, nakita ko ang sarili ko sa silya, sirira, ngunit hindi pa tapos. Kayang-kaya pang buuin, mas matibay pa kaysa dati. Pumasok si Tala sa studio, tumakbo papalapit sa akin. Ang kanyang mga pisngi ay mapupula dahil sa paglalaro at ang kanyang hininga ay malakas at malusog. Mommy, tingnan mo. Ipinakita niya sa akin ang isang drawing. Hindi ito isang perpektong drawing ng bata. Ngunit alam ko agad kung ano ito. Ito ang lumang manika sa ampunan. Ang manikang binigyan ko ng bagong buhay, maraming taon na ang nakalipas. Sa likod ng drawing, may isang maliit na tala mula sa kanyang guro. Tala is a very resilient and kind-hearted girl. She loves to fix broken things. Gumiti ako. Isang tunay at taos-pusong ngiti na matagal ko nang hindi nararamdaman. Ang aking healing ay hindi nagmula sa pagpapatawad sa mga nagkasala, kundi sa pagkakita sa kung sino ang naging anak ko dahil sa akin. Ang kaligayahan ay hindi dumating sa pamamagitan ng pag-ibig. Ito ay dumating sa pamamagitan ng pag-aalaga. Hinawakan ko ang aking anak sa mukha. Ang mga daliri ko ay nakadama ng init at buhay. Ang ganda niyan, anak, sabi ko. Kasi mami, sinabi ni Lola Celia na lahat ng bagay na nasisira pwedeng ayusin. Sagot niya. Ang Lola Celia ay si Manang Celia na kinuha ko na para magtrabaho sa akin bilang personal assistant at tagapag-alaga. Siya ang isa sa iilang tao na nanatiling totoo. Pagkatapos ng hapunan, nakatayo ako sa balkonahe, umiinom ng kape, tanaw ang mga ilaw ng syudad. Sa aking paligid ay ang amoy ng mga bulaklak sa aking munting hardin sa bubong at ang tunog ng tahimik na paghinga ng aking anak. Dumating ang isang package mula sa courier. Isang maliit na kahoy na kahon. Nang buksan ko ito, nakita ko ang isang liham mula kay Giovanni. Isang maikling sulat
Wala nang pagmamakaawa. Tanging isang seryosong update sa buhay niya. Nakatira na siya sa isang malayong probinsya at nagtatrabaho bilang isang art restorer. Sa ilalim ng liha may isang check. Hindi isang malaking halaga, ngunit halatang pinaghirapan niya. Pang-birthday daw ni Tala, ngunit sa tabi ng check ay may isang bagay na mas mahalaga. Ang isang sirang manikang kahoy, ang manika mula sa ampunan. Inayos na niya ito. Sa ilalim nakasulat ang pagpapatawad, forgiveness. Ngumiti ako. Isinara ko ang kahon. Itatabi ko ito. Hindi bilang alaala ng pag-ibig, kundi bilang alaala ng pagbabago. Ang aking kaligayahan ay hindi nagmula sa pagkikita sa isang bagong pag-ibig. Ito ay nagmula sa pagmamahal sa sarili, sa paglago ng aking anak, at sa kakayahan kong tulungan ang ibang mga marisol. 5 taon na ang lumipas. Ang amoy ng alat ng dagat at ang simoy ng hangin ang bumabalot sa aming paligid. Ang ilaw ng araw ay ginintuan at ang tunog ng mga alon na humahampas sa baybayin ay tila isang malumanay na musika. Nakatayo ako sa gilid ng dalampasigan, nakasuot ng isang simpleng white sundress. Ang aking mga paa ay lumulubog sa buhangin. Sa aking tabi, tumatakbo at naghahabulan ng isang dalagitang may mahaba at malusog na buhok. Si Tala. 10 taong gulang na siya ngayon. Wala nang bakas ng sakit sa kanyang mukha. Ang kanyang tawa ay malakas at maligaya. Siya ang aking obra maestra, ang pinakamagandang bagay na inayos ko. Nakalaya na ba ako, Dado Chua? Ang pagpapatawad ay hindi isang solong desisyon. Isa itong proseso. Sa paglipas ng panahon, natuklasan ko na ang pagpapatawad ay hindi tungkol sa kanila. Ito ay tungkol sa akin. Ito ay ang pagpapalaya sa aking sarili mula sa bigat ng puot na matagal kong dinala. Hindi ko na kinamumuhian si Giovanni o si Doña Imelda. Wala na akong nararamdaman. Ang kawalang pakialam na yon ay ang aking kalayaan. Si Doña Imelda ay nanatili sa maliit na bahay na inilaan ko sa kanya. Sa kabila ng pagbagsak ng kanyang mundo, nanatili siyang matigas sa simula. Ngunit sa kalaunan, ang pag-iisa at ang hiya ang nagpabago sa kanya. Sinabi sa akin ni Manang Celia na nag-aalaga na siya ngayon ng mga aso at nagbibigay ng pagkain sa mga bata sa kalye. Isang pagbabago na bunga ng pagdusa, hindi ng pilit na pagbabago, hindi na siya humihingi ng tawad, hindi ko na rin hinahanap. Ang kanyang parusa ay ang mabuhay araw-araw na alam niyang tinanggihan niya ang pagmamahal at ang kanyang kaligayahan ay nawala sa gitna ng kanyang mga pagkakamali. Si Giovanni ay nagpatuloy sa kanyang buhay bilang isang art restorer sa probinsya. Hindi na siya nagpadala ng pera, tanging mga drawing at maliliit na gawa ng sining para kay Tala tuwing kaarawan niya. Ang huli niyang regalo ay isang kwintas na may maliit na porselanang puso na inayos niya mula sa mga sirang piraso. Nagkaroon siya ng boses, nakahanap siya ng redemption sa kanyang sining. Pinapayagan ko siyang makipag-ugnayan kay Tala sa pamamagitan ng sulat, ngunit hindi na ako nakikialam. Hindi ko siya kailangan para maging masaya. Ang kanyang pagbabago ay para sa kanyang sarili. Payapa na ba ako? Binyenchua. Lubos. Ang aking buhay ngayon ay binuo sa pagmamahal at purpose. Ang Tala Foundation ay lumalaki, tumutulong sa libu-libong babae na makabangon. Ang bawat tagumpay ng bawat inang tinutulungan ko ay tila nagdaragdag ng isang brick sa aking sariling pundasyon. Ang aking success ay ang aking sariling trabaho. Sa aking pagpili na huwag magmadali sa isang bagong pag-ibig, natuklasan ko ang isang uri ng kaligayahan na mas matatag, ang kaligayahan ng self-sufficiency. Hindi ko kailangan ng isang lalaki para maging kompleto. Ang aking pagkatao ay sapat na. Si Rafael, ang aking matalik na kaibigan at legal counsel, ay nanatili sa tabi ko. Isang tapat at propesyonal na kasama.
Ngunit ang aming relasyon ay nanatiling malinis, isang patunay na ang isang babae at lalaki ay maaaring magkaroon ng malalim na koneksyon nang walang romantikong pilit. Lumingon si Tala sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa sikat ng araw. Tumakbo siya at humawak sa aking kamay. Ang kanyang yakap ay puno ng init. "Mommy?" tanong niya. Ang kanyang boses ay malinaw. "Are you happy?" Hindi na ako nag-alinlangan. Hindi na ako nag-isip pa. Tumingin ako sa malawak na dagat, ang kawalang hanggan ng asul at ang malakas na paghampas ng mga alon. "Happier than ever, my love," sagot ko. Dahil ang kaligayahan, anak, ay hindi hinahanap sa ibang tao. Ginagawa natin. Ang huling alaala ng sakit ay naglaho na sa simoy ng hangin. Ngayon, ang tanging natitira ay ang pag-asa. Pag-asa, ang kapayapaan, at ang malakas na pagmamahalan ng isang inang natagpuan ang kanyang tunay na self-worth sa gitna ng unos. Ang kwento ko ay hindi nagtapos sa wedding bells. Nagtapos ito sa freedom, ang kalayaan na mahalin ang sarili at ang kalayaan na maging sapat. At dito na po nagtatapos ang ating paglalakbay sa aming mga minamahal na tagapakinig mula sa kaibuturan ng aming puso. Maraming salamat sa inyo. Salamat at sinamahan ninyo si Marisol, si Isabela, sa kanyang mapait na simula, sa kanyang maapoy na pagbangon, at sa kanyang mapayapang pagtatapos. Sa loob ng ilang oras, ibinahagi ninyo ang inyong mga luha sa kanyang sakit, ang inyong galit sa kanyang pagkadismaya, at ang inyong pag-asa sa kanyang paggaling. Hindi madali ang isulat ang kwentong ito. Ang bawat sandali ng pagtitiis ni Marisol ay tila isang balikat na pilit naming iniiwasan, lalo na ang mga eksena kung saan siya ay nag-iisa at walang-wala. Ngunit ang aming naging sandigan ay ang pananaw na sa pinakamadilim na bahagi ng buhay, doon lumalabas ang pinakamalaking lakas. Ang kwentong ito ay isang munting pagpupugay sa lahat ng mga ina, sa lahat ng mga babaeng minsan nang nagdusa ng tahimik. Sana, sa pagtatapos ng aklat na ito, hindi lamang ang kaligayahan ni Marisol ang inyong nadama, kundi pati na rin ang lakas na nasa loob ninyo. Ang bawat tao, tulad ng sirang manika na inayos ni Giovanni, ay kayang buuin muli ang sarili. Ang pagpapatawad ay hindi isang utang na dapat bayaran sa nagkasala. Ito ay isang regalo ng kalayaan na ibinibigay natin sa ating sarili. Nais naming marinig ang inyong tinig. Sa lahat ng inyong napakinggan, anong sandali ang pinakatumagos sa inyong puso? Ang pag-asa ba ni Tala o ang pag-amin ni Doña Imelda? At kayo, mga mahal naming tagapakinig, pagkatapos ng lahat ng nangyari, kaya niyo bang magpatawad ng walang pagsisisi? Hinihiling namin na ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section. Kung nagustuhan ninyo ang paglalakbay na ito, paki-like at i-share ang kwento ni Marisol sa inyong mga kaibigan. Naway ang munting liwanag ng pag-asa na iniwan ng kwentong ito ay maging sulo sa inyong mga buhay. Hanggang sa mula at maraming salamat po.